So this morning, I would like to share a message that is very relevant nowadays. No, and this is very helpful, especially when we are talking about prayer, when we are talking about praying to God. This is very important. No, itong topic na ito is entitled Praying in Different Dimensions. Okay, bakit dimensions? Kasi last Sunday, I was sharing and preaching about a multi-dimensional God. Ano ibig sabihin nun? Our God is multi-dimensional. Ibig sabihin, He is in all dimensions. He is present in all dimensions. Because He is an omnipresent God. He is present everywhere. He is an omniscient God. Oh, He is so powerful. That is why He can do everything in our lives simultaneously. Okay? That is why it is important. When we pray, do not just pray knowing that our God is a provider. Aside from being a provider, He is also our healer. He is also our protector. Amen ba? Many times you prayed, and then the Lord protected you. Many times you prayed, and the Lord healed you. You prayed for healing, and the Lord healed you. Why? Because that is one of the dimensions where God is also existing. Ibig sabihin, no, pag nag-pray ka, do not just pray in one dimension. You have to pray, like for example, no, let's open up our Bibles in Romans chapter 6, verse 13. No, atong abrihan na itong mga Biblia sa Romans 6:13. Ingon diha, give yourselves completely to God, every part of you. Say it with me, every part. Ibig sabihin, no, tanang parte sa atong kinabuhi, no, kinahanglan atong isubmitar sa Ginoo. Tanan. Say it with me, tanan. Oo. Tanang parte sa ato ang kinabuhi. Ingon pa niya diya, every part of you, for you are back from death, and you want to be tools in the hands of God to be used for His good purposes. Binigyan ko ito ng explanation para mas clear. Kumuha rin ako ng sa Cebuano version. Tingnan natin, Romans 6:13, Cebuano version. Ug dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala. Ingon nga mga ginamiton sa pagka dili matarong. Kung dili itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga mga puhi gikan sa mga minatay. Ug ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga ginamiton sa pagkamatarong alang sa Dios. Tanang parte sa tong lawas, no? Giingnan ta, gisultihan ta sa Ginoo, nga kini kanang tanang parte sa tong lawas, kinahanglan atong isumitar sa Ginoo aron magamit siya sa kahimayaan sa Ginoo. It is for the glory of God. So ibig sabihin dito, wag nating gamitin yung ating parte nating katawan, no, to glorify the flesh, to glorify the enemy. Kaya importante maintindihan natin kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. That is very important. Okay? Dili lang tabot mo duol sa Ginoo pag natin panginahanglan nun. Bisag wala tayo panginahanglan nun, muduol ta sa Ginoo para magpasalamat. Tama ba ko? Amen ba? Dili lang ta muduol sa koy, musimba yung kurong Domingo ba, kay grabe ka akong problema, grabe, malumos ako sa akong problema. No? Ang Ginoo dili na siya salbabida lang, na okay lang malumos na kakinahanglan ka mo sulob salbabida para mulutaw. No. Our God is a sovereign God. Our God is just waiting for us, no, for all of us to come to Him. Ingon ang scripture, seek Him and you will find Him when you seek Him with all your hearts. Seek ye first the kingdom of God, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Say it with me, all these things. Say it again, all these things. And all these things, no,
shall be added unto you, shall follow you, shall overtake your life. Gusto mo ng blank check? Sinong gusto ng blank check? Ha? Kisa na nakadawat og blank check dire. No? Kaloy sa Ginoo sugad sa kung ano pa yung kadawat ang blank check. Kanang blank check nga kanang wapas sulati kana nakoy daghan na. Pero kana bitang nay mong pangalan, unya walay amount ba kay ikaw magbutang? Grabe. Kasi nangarap na, kasi nangarap. Amen ba? Oo. Hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin kasi sinabi na niya Matthew 6:33. You want a blank check? Seek Him first and His kingdom and His righteousness. All these things. You are going to see your blank check. Kanabitang, labi na kanabitang, wala ka nag-expect. Unya, bigla lang muabot. Ang tawagan na, suddenly! O, di ba? Kanina, nagduka-duka pa man to. Mayan ako sa'yo, singgita pa nagsaba, no? Bitaw, uy, kapoy pa magwali, magsilag singgita. No? Kabalo mong kita, na ang Ginoo, love kita sa Ginoo, kabalo tana. Kisay nakabalo nga, gigugma ka sa Ginoo. Sige daw. Amen ba? Kung ano man kung naay problema lagi, no? Kana bang, mura usay nga itong hilak, mura ka lang wala paglaong ba? Just last week. Last week ba? O this week? Last week, no? This week. Nami giprayhan, kaya ang iyang igagaw, I will not mention the name, but iyang igagaw, gikan pa sila sa balay sa iyang igagaw, kaya iyang igagaw, naghikog. Mga lalaki, paminaw mo. O, naghikog. Kabalo ka sa anong naghikog? Kay gibulagan sa iyahang uyab. Kuhitan na yung mga katapan na ulit ako. Oh. Kung bulagan ka, God bless. Di ba? You might be the right person for me. Di ba? Ayo, paghikog. Uy. Pero tinuod na ba? Kanang mga lalaki, pag nagmahal yan, wagas. Di ba? Muragwa na laing, nagpalda ba? O dili kay mo, Pastor, di na ko kitag lang guwapa pa ni mo. Guwapa ko kayo ni Pastor. Ingon ko sila nga, beauty and the beast me. Pag anak ka sa Ginoo, kabalo ka nga love ka sa Ginoo, di yun ka niya pasagdan. Amen ba? Kung bulagan ka, naay mo abot nga mas nindot pa. Amen ba? Ami kay smile sa uban niya. Ay, salamat, napipag-asa. Usahay manggod ka ng, ang atong focus ka ng karon lang ba? No? Muna importante, makailag kita sa Ginoo. Ang Ginoo, muhatag usahay po siya, mubawi. Nga naman, ingon man si Job, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. So dili mag-agad ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, dili mag-agad ang ato ang pagmahal sa Ginoo base sa atong mga nindot nga nadawatan diha sa Ginoo. Bisan pag problema ato nadawatan si manaha, pero kabalo man ta nga love ta sa Ginoo. Kabalo man ta nga pulihan ra na sa Ginoo, season lang ni Brad. Amen ba? Oh, ay, ako karong mga simanaha, sige ko kingon sa kong kagalingon, Lord, season lang ni. Bisag layo tong season, tuwa Surigao, pero season lang yun ni Ginoo. Nga naman, because every time I declare, Lord, this is just a season, meaning this is just temporal. Muagi ra ni Ginoo. Lumalabay ra ni. Kanang imong problema karon, dili na hangtod sa imong ikamatay. Muagi ra na. Ingay mong tapat ko hita, kay murag nagmugot pa na sukad kaninang buntag. Ingay siya nga, muagi ra na. Oh. Ang Yolanda, one of the strongest nga bagyo, katong namin dito nila Manoy, no?
nila Chris, na ay nagsulti sa mo, kusog kayo ang bagyo sa Yolanda, grabe yun, pangos tanan. Pero kabalo ka, 5 minutes lang. Ingon sila, may na lang, pastor, kay 5 minutes lang. Kay kung na 10 minutes to, basikuha na mitanan. Bisag unsa ka kusog ang bagyo, bisag unsa ka kusog ang unos, dili na madugay. Ang uban, pila na magkukatuig ani pastor? Basik ikaw ang ganahan diha. Na may uban, ganahan kayo, ikabalukan, grabe ko na kung pait, ay, grabe ka lisod. O lang piminti mo sultion, but pasabot ganahan ka. Kay kanap itong ganahan ka sa kabutang, isigi mo na ni mong panghambog. Isigi mo na ni mong pamalita, di ba? Sa ato ba, sa sige ni mong pamalita, ayaw ibalita ang imuhang problema. Ayaw ibutang sa social media imong problema. Ihatag nga dito sa Ginoo, kay siya man ang musulbad na. Amen ba? Kanang imong masultian ng mga tao, na, waka ka siguro, ana. Basig, kuwan na siya, marites na. O, madaot pa imuhang kinabuhi. Pero kabalo ka, importante masayran nato nga ang atong Ginoo is a God of different dimensions. That's why when we pray, we are confident. Okay? Ingon ba nini, since God is multidimensional, you don't want to make your prayers one-dimensional. Nga, diri lang yun ka, kung mag-ampot tag provision, diri kita sa Ginoo, dut-dut kita sa Ginoo. Pero o healing o protection, diskarte na ta. Dili. Tanang dimension sa imong kinabuhi, buhi ang Ginoo. Pwede kanyang tabangan. Basta kay mo sangpit lang kaniya. Ingon pa diya, those who call on the name of the Lord, they shall be saved. They will be saved. Ibig sabihin, no? Dili maghuna-huna ang Ginoo kung luwas mong kaniya o dili. When Peter started to sink on water, katong si Peter, nasipyat siya ba? Na-distract siya. Instead nga nakapokus kay Jesus, dili siya sa dagkong balod o sa kusog na hangin. Then na-distract siya. Pagka-distract niya, he started to sink. Pero kung basahon niyo mo na ang scripture, sa diyang nagsugod na siya kalunod, wala gihulat sa Ginoo nga magbula-bula ang baba ni Peter. Wala gihulat sa Ginoo nga malingaw siya tanawon kinato ni Peter. Manikamot pa ni ba? Manikamot pa ni Glangoy pa. Wala niya nagihulat because ang atong Ginoo dili na siya pareho sa uban. Ho? Pagkalunod ni Peter, wala niya gihulat nga ang sitwasyon ni Peter, hunani ho, Jesus! Wala na niya gihulat. Because the Bible is very clear. And Peter, and Jesus immediately, say it with me, immediately. Mura kulang-kulang sa pagtuo. Ha? Immediately. Buot pasabot sa Bisaya pa na, diha, dayon. Pagkalunod ni Peter, diha dayon, extend ni Jesus siyang kamot. Gigunitan niya si Peter. No? Nga, murabag ka ng barkada, bitaw, amigo kayo. Oh, you're man of little faith. Kapalo mga Pedro, nga nago, rin, ano, tarantar mga. Ano mga amigo, bitaw, ingunana magkinumidyahay. Ingunana ang gibuhat ni Jesus, and then, he extended his hand, and Peter received the hand of Jesus, and Peter was out of water safely. Ingay mong katapad. Posible nga, ang imong feeling ron, malumusay na ka. Pero ayaw kabala ka. Dili hulaton ni Jesus na magbula-bula imong baba bago kanya tabangan. Jesus will not finish your sinking. Sa dihang nalunod si Peter, wala giulat ni Jesus nga malunod yun siya, makainom tubig ba? Wa pa nakainom tubig si Peter, gikuha na siya ni Jesus. Before pa ka mo give up, moabot na si Jesus sa imong kinabuhi. Amen ba? Jesus to the rescue. Palakpakan na ito ang Ginoo.
There are actually 5 dimensions of your life that you can pray about. Adunay 5 ka klase nga dimensions. There's so many dimensions, no, in the kingdom of God. One dimension is our God is a loving God. Another dimension, na usahay, wala kayo ni natagaag pagtagad, usahay ato lang ni siyang na-overlook ba? That our God, although He is a loving God, He is also a just God. No? Dili ang katong Ginoo, puno sa gugma, pero at the same time, He is also a just God. He is a God of justice. Meaning, pag nakasala ta, labi na, balik-baliko na nato, ay, disiplinahon kita sa Ginoo. The same old mistake, the same old sin. Kung ato na nang balik-balikon, habitual na ba? Naanad na ta. Pirmiro mo, hilak pa. Kadugayan, di na ka makakitag luha nga mo dagay-day sa mga mata. Naanad na. Na immune na sa sala. Pag-ingunanan na gani, God will also come to us and give us discipline. Say it with me, discipline. Because God says, to the one He loves, He discipline. Sa tanan na yang gigugma, iyang ginadisiplina. Muna ako nang gina-emphasize every time mag-dedicate kong bata, I will always tell the parents, do not tell me, nga moingon ka one day, akong anak, pastor, grabe na kabuutan ba, huwag yun nakatilog bunal. That is wrong. Why? Bisag unsa nakabuutan ni mong anak, kung gamay pa na si Brian, grabe na ako na, ginapanghambog na ako na si Brian ba? Ikaw, kabalo ka, pre. Akong anak, pre, grabe kay kabuutan. Ginapanghambog na ako sa mga amigong pastor. Grabe kay nakabuutan akong anak, pre. Isa lang nakasika sa mata siyang nanay. Padapli na, pre. Di na magsaba. Malakandagan, wala na siya ka-experience ko na, pre. Ingon rin akong amigo nga pastor, pre. Kay ninong mo to ni Brian. Pre, hulata, pre. Munda ko na si Brian, pre. Di pa, makahilak ka na. Ano ko ibatasan? Di na ko masulti kung sa'yo na itabo. Okay. Kana. Because ang atong anak, natao na siya nga naay Adamic nature. Okay? Kanang Adamic nature na napamana na to na, nga tunglo, no, gikan kang Adan, manatad. Si Adan, lahi itong manatad. Namana na to ba? Muna pagkatao sa bata, bisan pag, di ba usahay, ang uban pong ginikanan, proud po kayo nga, bugoy lang anak. Ngayon siya, kapkita ka na akong anak, pre, basta bugoy lagi, pre, liwata, yun ako, pre. Grabe, pre. Isok yun ang akong binhi. Ayaw pagiging proud, dili nagikan sa imo originally. Pariha kikikanan na, gikan na kang Adan. No, kana nga spirito, gikan na kang Adan, kanang pagka-rebelde, kanang pagka-masinupakon, kanang pagkaluuran, gikan na kang Adan. Nga ang original tag-iya na, nga mga kinaiya, gikan na si Hawa. Muna ayaw ipanghambog ng imong anak nga bugoy. Imo nang ilihan si imong anak, kung makita bitaw nimo nga murag nagamanifest ng akong kinaiya tunguna ba. No nga, akong istoryahon, maningka na. Mura nag-iro nga, naka ng panghugas o plato na, kay daghang kaitagkuan ron niya, nakita yung mga ngabot ng bisita. Mura magnapaakan og iro imong anak, nga naay rabies nga nakabutang. Kabalo ka kanang kinaiya na ang original na ang yawa. Pero pagabot ni Jesus, kanang kinaiya na iya na siyang giputol. Iya nang gi-cancel. Tungod kay iyang gitabunan na sa iyang hamili nga dugo. Muna karon matingala ka, dati kang bugoy. Di ba? Dati kang, ano bang, maro. Dati kang makasasala. No? Kusog ka manglili itong una. Pero karon, gibago na ka sa Ginoo. Nga naman, gibayran naman niya tanan. Ang uban, murag dili makatuo nga nabayran lang. Pastor, napay balance. Ang sala, gibayran ni Ginoong Jesus. Full. Say it with me, full. Full payment, di ba? Mauna, dili ta dapat mag-uul. First,
when you pray, look backward to the cross. Oh. Pag nag-ampo ta, balikan na to, unsay gihimo ni Jesus sa cross. Importante ni mga igsoon. Ayaw lang pag-ampo ka ng dritso-dritso lang bitaw. Lord, mo niya akong mga kinahanglanon. Bro, bitaw kag naa sa grocery nga nag-order. Niya, perting taas sa simulistahan. When you pray, no, importante ni, when you pray, pause for a little while, and then look back what Jesus had done on the cross. Para unsa man na, unsa gamit na pastor. It's good to start your prayers with the cross because it helps you have an attitude of gratitude. Amen ba? Pag nakita nimo ang iyang gibuhat sa cross, hinay-hinay makasabot ka, dili basta-basta ang iyang gihimo para sa imo. Mo na dili dapat nimong yaga-yagaan, dili nimo dapat himuong komedya. Kaya ang iyang gihimo sa cross, iyahang kaugalingong lawas. Ingong pa sa Tagalog, yung sariling katawan ng ating Panginoong Yesus ay bumabayubay sa cross ng Kalbaryo. Dito kumbaga sa kuwan pa, tanan, hayag sa mga tao, tanang kasakit, kanang walay pagrespeto, tanan na pagdagmal, gibuhat sa iya sa cross para dili na kita ang moadto sa cross. Amen ba? That is why it is important. Ayaw dali-dali ako mag-ampo ka. Kinahanglan mo balik ka, asa ka nagsugod. Kay kung walay cross, wala na tang tanan. We are bound to hell. All of us here, ingon ang Bible, no one is righteous. Wala bisan usa nga matarong. If no one is righteous, no one can go to heaven. That is why He sent His Son Jesus to die at the cross in order to pay everything that we have owed from God. The debt that we cannot pay. Gibayran ni Ginoong Yesus. Pangutana, kung gibayran niya ang imong sala para di ka maimpyerno, di ba niya kaya ang bayran kanang imong mga bayronon karon? Ha? Kinsa mo ingong kaya ni Jesus? Ay, salamat, Pastor, kaya na-declare ni mo. So, di na ko mabayad, Pastor. Ay, bayran naman ni Jesus. Shh, dominaw. No? Ayaw ko gimuang ako na. Si Jesus, bayran niya na. Di man pwede nga si Jesus mo kanaog karon nga mo'y muhatag sa imong giutangan. Panalanginan kaniya para makabayad ka. Ayaw sa pagsuroy-suroy, pag-abroad-abroad, kung daghang kag bayronon. Kay kanang imong blessing, nagihatag sa Ginoo, dapat pangbayad sa na. Murag na natukan ba? Abi man ako, libre na ko, Pastor. Bayaran na sa Ginoo. Ibayaran kay niya imong sala. Ang katumbas sa pagbayad sa imong sala, kaugalingon, kinabuhi sa iyang anak nga si Jesus. Unya ka na pag ang problema ni mo di mabayaran sa Ginoo. Actually, bayad namang ginatanan. Pagbayad sa cross, bayad na tanan. Kanang imong mga problema karon, exercises lang na para nga atong pagtuo diya sa Ginoo, no? Matagaan og ehersisyo, ma-exercise ba? Paunsa ka tuo nga ang Ginoo gyud is a God of patience. No? Paunsa ka makatuo nga ikaw ni asinso na ka. Ang imuhang pasensya ni taas na. Taas na ang imong pasensya dili para tong una na dali ra ka masuko. Paunsa nimo na may bawaan kung way magsurang-surang nimo. Paunsa na mates. Di ba? Mates na siya kung naay magsurang-surang sa imong kinabuhi. Mauna ka ng mga oposisyon sa imong kinabuhi, ipadala na sila sa Ginoo para makatunta. Nagkanam na siya kahinay ba, no?
That's why it is important. Ingon din, when you think about Jesus dying for you on the cross, it reminds how deeply God loves you, how costly sin is, and how completely you are forgiven. Diyan mo ma-realize, may nalangyod ka na ang Ginoo. May nalangyod kay si Jesus nagpakamatay sa kuha. Kung wala pa, madunot yun ako ang kalag dito sa impyerno. It is important to understand that when we pray before God, we know how much it costs. Unsay bili sa iyang gihimo sa cross para og mag-amputa, dili lang bitaw ka ng murag ka ng passive lang ba? Lord, nanginang lang ko, di ba? Kabalon ka, Lord, busy kay ko. Bye-bye, Lord. Kinanglan, mabutang sa atong alimpatakan, mabutang sa ato ang panghuna-huna nga, grabe ang gihimo sa Ginoo. Para nako, munang dili na ko ni sayangan. Ingay mong katapad, ayaw sayangi ang gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? For you know that God paid a ransom. Okay? Pag ransom, but pasabot, gilukat ka. Paid a ransom to save you. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless love of God. But pasabot, dili silver or gold ang gibayad sa imo, nga later on mawad-an og value. Ang gibayad sa atong mga sala, iyaha mismong dugo, ug ang iyang lawas nga mo'y gibayad dito sa cross. You are already paid because Jesus paid the ransom. Kada usa sa tuwa, bayad na. Ingay mo katapad, bayad na ka. Unsay buhaton nimo pag bayad na ka? Di ba? Mapasalamaton ka sa nagbayad. Mabitaw ng gingon, salvation is free now, but it has a cost. Mara ka ng uban ba? Siyempre, lamias mo ang paniud to, brother. Ay, grabe ba? Sutukil lang ang paniud to. No? Sugba, tuwa, kilaw. Murag nahitabo atong Friday kami sa Team Isaac. No? Grabe, busog tayo mi. Sutukil. Bisag ang kanon na mo, nahimong popcorn. Uban ko sila sa kakaon. Kaya ko, no rice man ko. Sabay sila kaon, hurot mangyapo sudan. Healthy to mong pagkaon, walay karni. Puro isda. O, di ba? Niya, usahay, katong wa nag-amot, wa nakabayad. So, napay uban nga nag-order, mantog soft drinks. Oy. Dok, wala na ko'y mauli sa imong 1,000 bagay. Katong mga nanguli, bitag una, nakabats ni mo. Oh, nanginom tugkok ba niya? Joke. Kanang malibre, bitaw kagahon. Lami kayo mong pamino na, di ba? Amen ba? Ha? Pero katong nagbayad, no? Nami style sa tennis itong una, itong gadula pa ko, nga gasugal pa ko. Pag grabe kayo kumangantsaw. Pag makadaog gani mi, kanang doubles, makadaog mi. Pag abris ako, anak ko, grabe tamisa ning cook ba yoy? Ana na yun itong nagbayad ba? Ito napinding. Siya nga, hindi na sa parehag cook, day brad. Nga naman, pait man nga muha. Kaysa may di mo pait nga siya may mabayad. Pero sa mga libre, alam mi, makapanugab na yung ka ba? Hayahay kayo ng malibre, di ba? Pero sultiyanti ka, kanang imong libre, dili yun na siya libre. Naay nagbayad, ana. Naay nagsakripisyo, ana, para malibre kag paniod to. Mauna sa mga taong mahilig og libre, no? Pag una-una po ba nagsaoy? Na ikaw na po'y makalibre? Ako, makonsensya, ko ano baka nang librehon, bitaw ko. Pero feeling na ko ba, luuyan ako, libre ko ba? But pasabot ba, ko'y kwarta ba? Pero naman kayo mga panahon nga naipadala ang Ginoo para librehon ka. Pero kung nakakay panglibre po. Ingay mong katapad, ayaw na, sige palibre.
kanang ransom na gibayad, kanang langit libre. Kabalo na anong na libre na, kay naay nagbayad. Mura ra nagpaniud to. Nganong na libre yung paniud to, lami kayong paniud to, kay naay nagbayad. Nangaon bito mi one time sa Marina Tuna. Aguto, manggigay ito. Wa pa mamiga diet ato. Pahi-order mi. Lami kayo mga sudan. Banabanan ako katong mga sudan. Murag mo abot gitong mga 2,000 kapin ba? Or 3,000. Halak ka. Pag, dong bill, ano na siya, sir, gibayaran na sir. Ha? Kasi nagbayad. Nain ito bag sa likod, si Jesus. Ang akong amigo nga pastor, nga negosyante na sa among likod. Wala paghihatag sa amo ang bill, iyan ang gibayran. Naulaw kayo ko, nga mo ano. Kang ilang gibayran dito, 1,500 ra. Pero ang yang gibayran sa among gikaon, 3,000. Doble anak ko kay pasurat si Labulawa. Wala mo kay mahimo, kay gibayran naman. Ingon ana, ang imong kinabuhi karon. Dili man nimo kaya mo bayad, siya mo inibayad. Amen ba? Ayaw sayangi. Katong mga tao bitaw nga manglibre sa imuha, katong mga tao bitaw nga nakaluwas sa imuhang renta sa balay, no? Katong wala ko nagpadungog ha. Kay katong mga inana po na akong tabangan, wala naman po diri, so di na sila kadungog. Gawas kong imo kong itabi. Kanabitang mga tao nga nitabang sa imo, panahon sa imong kalisod. Ayon ay baylo. Sa usa lang kasayop. Pag masayop sila nimo, ayaw kalimti. Nga katong wa kay bayad sa kuryente, sila mo nibayad. Katong wa kay ibayad sa imuhang kuan, no, imuhang rentas balay, siya man ibayad. Katong wa kay gasol, no, nakabalo sila, gibayaran imo ang gasol. Karon nasayop lang sila, ayaw ibaylo. Idil tong sayop, pero ayaw kalimti, nga gilibre ka nila katong mga panahon na. Kung imo nang ibutang sa Facebook, i-appeal po tong malipayon mo. Katong natabangan ka, ayaw lang tong inyong giawayan. Usahay, pag may ubos ka sa Ginoo, daghang kayo kag isulti. Lord, kabalubya ka. Kabalubya ka, Lord. Ano bang, ako mas gipili kita ka, Lord ba? Ano bang, bisan ako ako'y pamasahe, nag-live group ko, Lord ba? Bisan pa ako, ano ka? Dali na kaayot ta, mangwinta ba? I would like to close with this. Wala, close na? Oo, first one pa lang. Kaya conscious na sa time. Nami kauban sa church ito muna. Sa Hallelujah pa ko. Ganang, ana siya, Brad, mahawa na ko sa church. Ha? Ano man? Way ayaw ni Dari. Grabe na yung mga kanta, langang kayo siya giyaw-yaw. Pero pariya pa miya to young people. Mahawa na ko sa church. Ikaw, di ka mahawa. And kung nakauna-una, mapukuha na. Pero every time makauna-una ko, di na ko malimtan ba? Nga naluwas pa ako dali tungod sa ministry ani simbahan na. Tungod sa basketball, naluwas ko. O kani pong simbahan na lisod biyahan, nga naman, lami kaayong mga merinda. Basketball, o kaon ramang yung nakaluwas na ko. I have to be honest. Dili kay kuyaw kayo, pag sulod ako simbahan, no, gilihans ko, natumba na yung ko. Yung pagbangon ako, bago na yung ko. Wala ko inanang experience. Girespetuan na ako ang ilang gihimo sa akong kinabuhi. Muna, tukay kay ko, 11 years ko ato nga church ba? Ang uban ako mga kabats, wana. Oh, kabalo ka. Katong akong migo, ingon siya, muhawan ako ha. Abot among pastor. Nanghid siya, muhawan ako pastor, kay ang uban na itong mga kauban diri. Okay, nagsunod man po ito sa kuha nga janitor. Nung siya, mga kauban na ito ni, ng mga elders na ito, walay pagbati sa mga nagalimpyo na simbahan. Musulod, lapo kayo ang sapatos.
Unya dito pa magtak-tak-tak sa sulod simbahan. Grabe mo rag manadili, Kristyano. Suko kay siya. Ingon tong pastor, among pastor, Brad, bago ka mulakaw, bago ti ka ampuan, sige, release ti ka. Pero bago ti ka ampuan, Brad, nala ko yung mga butang nga ako ipahimangno ni mo. Una ka na mong nakitaan, Brad, katong nabanggaan, bitaw ka. Na side sweep man to, diya silong sa Mercury Drug sa ubos. Katong na side sweep ka, nag 50-50 ka to. Naay nakapunit sa imo nga taga-diri sa taas sa Mercury Drugs, hallelujah. Gidala ka sa ospital, paabot sa ospital, Brad, wa kay pangbayad, way pang down. Gibayran ka namo. Hilom kay siya. Nakagawas kang wa kay gibayad 1 piso. Niabot og 30 mil ang gasto, wala gyud. Brad, nagduha-duha ang simbahan sa pagbayad sa imo. Ingon siya, unya, nahimo kang janitor dani. Ka-remember ka, Brad? Nga na, tunok kag bildo. No, kay nato tas outreach Agdaw. Agdaw man miyato po, sa Rodriguez. Pagkatunok ni mo sa bildo, natitanos ka, na ospital po ka, kay nibula imong bakba, kay nulong ka to. Ano siya? Dako sa to gasto, Brad ba? Unya kay, siyempre, wa makainap na sweldo. Gibayran po ka sa simbahan. Nag-amot-amot ang mga membro dali. Ana siya. Unya, katubitaw, Brad, nga nasunog inyong balay sa Talomo. Nya, hurot yun ba? O, sa may siminto man to, Mader, unahan, ang balay. Hurot yun ba? Tabot lawas ng inadawat. Ang tibuok simbahan sa hallelujah, nagtapok mi sa among mga gamit, katong mga kuan para ma-provide sa inyong pamilya. Brad, maunay nagpamatuod nga mahal ka na mo. Pero karon, Brad, kay mulakaw naman ka, ampuan gyapon ti ka. Unsa? Dili na, pastor. Unsa, Brad? Dili na. Di na ko mo dayon. Huwag siya ni dayon. Tungkol kay wa siya ni dayon, nahimo po siyang pastor, parehan ako. Usahay, bitaw, kanabang, dali na kita mangwinta sa tuwang kaugalingon ba? Labi na sa Ginoo, I'm not talking about the church, I'm talking about God. Usahay, grabe kita mahihubos sa Ginoo ba, Lord, dili na ko mo simba, Lord. Kay sukat ko na nagsimba, Ginoo, nakadaghan mo yun akong problema. Mau ba? Sukat ka ni simba, nakadaghan mo problema. Isa ka, comfort na ako ihatag sa imo. Kabalo ka nakadaghan mo problema? Nga naman, kahit itong una, no, kumpare pa mo sa yawa, di yung kanya samok-samokon. Kay kauban man mo. Karon nga nibalhin na ka from darkness to His marvelous light, wag yung maglaing yun ang buot sa yawa. Nga naman, kabalo siya nga nagtraidor ka para sa iyang pagtanaw. Mo nang gusto sa yawa, makuha kag balik. Kana, depende na sa imo kung gusto kang mabalik. Mo nang, kabalo ka nga nung daghang kag problema karon. I-allow na sa Ginoo, okay? Tungod kay ang yawa, gusto kag kuhaon balik. Ang wanay bawan sa yawa, nabisa kung sa iyang buhaton, wana siya'y mahimo, kay gitatakan na ka sa balaang dugo ni Ginoong Hesus. Amen ba? Palakpaki ang Ginoo. When you pray, it is important to go back to the cross. There in the cross, you will understand gratitude. You will understand humility. Usahay, pagdaghan na kay kag accomplishment, daghan na kay kag mahimo, no? Usahay, ang imong ampo, murag technical na kaayo ba? Ano bitang, mechanical na kaayo. Nani na lang. Pero kato bitang wala pa tayo nahimo diha sa Ginoo. Grabe kay ta mo ampo, muluhod gyud ta. Tadang prayer meeting, present ta. Ako mag-appreciate ako ni mga nag-attend sa morning prayer, no? Na bisag wala sila prayer request, pero naa sila. That is gratitude. Mapasalamaton ba?
bisag walay need, naa. Dili ka mag-ampo tungod kay naa kay need. Nag-ampo ka tungod kay ang prayer is a communication between God and man. Pag nag-communicate mo permanente sa Ginoo, dili ka lang kuan gyud ka nang kinahanglan gyud mo hunong gyud ko ana, istorya kita Lord. Bisa nag-drive ka, pwede ka makikistorya sa Ginoo. Bisa nag-trabaho ka, online ka, pwede ka makikistorya sa Ginoo. Because you are aware that at the cross, it makes you connected to God anytime. Tao lang ang nag-disconnect sa Ginoo. Never ang Ginoo nag-disconnect sa tao. Ingon anak kakamahal sa Ginoo. Inay mong katapan. Love you kayo ka ni Lord. Amen ba? Muna karong buntaga kung na kayo mga panginahanglanon, na kayo mga struggle sa imong kinabuhi, ato lang itugyan sa Ginoo karong buntaga. Wala man ko kabalugin sa inay mga problema dani. Pero kabalo ko, na tanan ta, natay ginatubang. Tanan natong ginatubang, atong ihunghong sa Ginoo. Lord, kailangan ako, Lord. Tabangi ko. Salamat sa imong pagpakamatay, tungod og alang ka nako. Kung wala nimo gihikaw, Lord, ang imong anak dito sa cross, nasayod ko nga, labaw ng dili nimo ihikaw ang solusyon sa akong problema karon. You don't need to shout. You don't need to exert yung effort. There are times you have to pray. Grabe kayo nga prayer, intensified. Pero pag sa Ginoo, sa imong amahan, sa atong amahan, pwede nato siya istoryahon sa pinaka simple nga kinaiya. Lord, kabalogid ka. Wala ko'y laing ginasaligan, Lord. Ikaw lang yun. Karon Lord, wala ko masaligan lain. Imposible. Dako kaya kung bayron nun. Lord, daghang kong mga panginahanglanon sa kong pamilya, sa kong anak. Lord, nagaduol ko sa imo. Because I know that you will never leave me nor forsake me. I know that you are not just a God who hears my prayers, but you are a God who will answer my prayers. Let's all stand. And I would like to ask Joanne to sing us this song, I Trust in God. Kana bitong kanta bitaw, dili lang mo na siya lyrics lang, no? Nanay kinabuhi, ganatong ginakanta. O sa sige na itong kanta na, no? Ma-encourage ta, matudluan ta, nga kinahanglan mo salig ito sa Ginoo. This morning, let's trust God. He can do a miracle in your life today. Whatever situation you are in today, bisag unsa man nakalisod yung sitwasyon, sa Ginoo walay lisod. O sa Ginoo walay imposible. Nayuban sa ato, wala ka kasabot unsay na nahitabo sa imong kinabuhi. But you will continue to trust in God. When you will continue to trust in God, then you will understand the plan and purposes of God in your life. Ialaw lang to sa Ginoo, kay naay gusto sa Ginoo pamatud-an na ikaw ang iyang anak nga faithful in spite of what had happened.